Ang purpose ko lang sa video na to ay ang makapagbigay ng impormasyon lalo na sa mga first-time moms at for documentation na rin para maalala ko ang naging experience ko. Lahat na ibabahagi ko rito ay personal experience lang talaga. Sana makatulong ito sa'yo. Saan mo balak manganak? Private o public hospital? Kapag kabuwanan mo na, dapat nakapag-decide ka na kung saan ka manganganak at kung ano ang sasakyan mo, sino ang tutulong sa'yo at dapat prepared na ang iyong hospital bag. Hindi mo naman kasi malalaman ang eksaktong oras kung kailan ka manganganak at para in case of emergency, handa ka na. Kung sa private hospital ka manganganak, expect mo na mapapagastos ka ng malaki kaya maghanda ng pera at magdala rin ng extra. Kung sa public hospital naman, maliit lang ang mababayaran mo at depende na lang sa sitwasyon kung madadagdagan pa. Bakit takot ang iba na manganak sa public hospital? Worth the risk ba? Common reason is, hindi ka raw maaalagaan o maaasikaso ng maayos. May iba ring staff na rude, though hindi naman lahat, pero mostly kapag public hospital, ito talaga ang comment ng karamihan. In my experience, sa totoo lang, takot din talaga ako at never ko pang nasubukang makonfide o magpa-check up sa public hospital. Pero this time, tinatagan ko lang ang loob ko at dasal lang talaga kay Lord kasi mas iniisip ko yung magagastos. Para sa akin, worth the risk naman ito kasi kahit saan ka pa manganak, risky naman talaga ang moment na to. Pero nariyan naman si Lord, ipaubaya lang natin sa Kanya ang lahat. Regarding naman sa mga staff, huwag na lang makipagtalo at sundin na lang ang mga instructions nila at never mind na kung may masabi man sila na hindi maganda. Kapag nasa hospital ka na, focus ka na lang sa goal mo, sa iyong panganganak. At huwag rin mag-expect ng special treatment kasi nga walang ganun. Risky lang din talaga lalo na't hindi kompleto ang mga gamit like walang ultrasound, walang NICU based sa experience ko lang. Tips kung gusto mong manganak sa public hospital. Una, kailangang nagpapa-prenatal check-up ka sa health center kasi hihingi nila yung booklet na may record mo. O kaya, magpa-prenatal check-up ka sa public hospital mismo kung saan ka manganganak para lang may record ka sa kanila at magiging madali ang proseso. At mas mabuting magtanong muna kung ano ang requirements para hindi na kayo pabalik-balik. Ano-ano ang mga gamit na dapat dalhin kung sa public hospital ka manganganak? So, ito yung mga checklist ko pero depende pa rin yan sa inyo kung ano yung personal na bagay na dadalhin nyo. Sa baby's hospital bag, may diaper, baby wipes, diaper pad o hindi ito nagamit, cotton balls, cotton buds, hindi din nagamit, alcohol, lactacid baby bath, washcloth, hooded towel, 2 hooded blanket, 3 muslin blanket, 2 lampin, 5 sets of newborn clothes, may long sleeve at short sleeve, pajama, hat, mittens, and booties. Sa hospital bag ko naman yung mga documents, tissue, beauty essentials, adult diaper, sanitary napkin, dress, socks, maternity cycling shorts, nursing bra, towel, backpack, face mask, black pajama, underwear, and other things like spoon and fork, mga damit ni hubby, malong, sabon, shampoo, mug, plato, food storage container, toothbrush, heater, oatmeal, phone charger, wallet, and money, and chanelas. Ito talaga yung mga bagay na hinanda ko. Pero pagdating namin doon, wala palang bedsheet, unan, kumot, at sobrang init pa kasi naka-isolate kami noon dahil nag-positive ako sa rapid test. Maibot sipon kasi ako noon. Dahil kulang nga yung gamit namin, nagpabili pa kami ng banig kasi sa sahig natulog ang asawa ko. Kumot, unan, extra damit ng asawa ko, 8 days kasi kami sa hospital, mug, food container, maliit na thermos, clip fan kasi wala talagang hangin dun, palanggana o basin, 2 kasi konti lang damit ni baby, naglalaba ang asawa ko dun, clip hanger at nagpabili rin kami ng malunggay capsule para pampagatas. So, ibinahagi ko lang kung ano yung gamit na dinala namin, at least lang may idea kayo, pero iba-iba naman tayo ng karanasan. Ano ang mga documents na kailangan dalhin kapag manganganak sa public hospital? Una, latest copy of MDR sa PhilHealth and marriage certificate. Authenticated copy yung binigay namin. Akala ko noon ang daming kailangan isubmit pero ito lang talagang hiningi nila. Siguro depende rin yan sa ospital, mapa-private man o public. Mas mabuting magtanong din kayo dun sa ospital kung saan kayo manganganak para madala nyo lahat ng kakailanganin ng mga documents. Kasama rin pala sa dinala ko ang mother or baby booklet, yung record sa prenatal check-up, latest ultrasound result, all laboratory results, referral letter from my OB-GYN kasi na emergency CS ako, birth certificate namin ni hubby pero hindi na hiningi. Magkano ang magagastos sa public hospital?
via CS delivery. Na-emergency CS ako kasi malapit na palang maubos ang tubig at hindi ko alam yun. Transverse lie din si baby nung nagpa-ultrasound ako. Lagpas na rin ako sa due date ko at cord coil din si baby. Though I'm always praying for a normal delivery but it was God's plan. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang mas makakabuti para sa amin ni baby. Kaya tama talaga ang naging desisyon namin na sa public hospital manganak. Sa normal delivery, hindi lang ako sure dito pero sabi nung kakilala ko, 2,000 pesos daw ang nabayaran nila. Maiba rin na wala na talagang nabayaran, siguro depende rin sa PhilHealth category. Sa CS delivery naman, yung sa kaibigan ko, 6,000 pesos lang ang exist nila o yung total na nabayaran pero sa amin umabot ng 20,000 plus. Siguro dahil considered ako na COVID positive kahit wala pang result o kaya dahil emergency CS. Hindi sana kami tatanggapin nun at i-refer pa sana sa ibang hospital. Basta thankful na lang ako at nairaos din namin ng safe kaming dalawa ni baby. Na-confine din kasi ang baby ko noon kaya umabot kami ng 8 days. Nagka-UTI siya. Kung wala namang problema sa baby nyo ay wala naman kayong additional na babayaran. So ito na yung breakdown ng total expenses namin. So, ito lang naman yung maibabahagi kong impormasyon kasi ito lang din yung naranasan ko. Regarding sa process, ang proseso naman mula sa admission, sa pagpaparehistro kay baby, sa billing at sa paglabas namin, lahat naman yun smooth lang, walang problema, hindi hassle at madali lang talaga. So, may re-recommend ko ba na sa public hospital manganak? Well, yes. Kung kaya mo na walang special treatment, pwede rin naman kayong humingi ng tulong sa nurse kung may kailangan kayo. Be nice lang din. And yes, kung nagtitipid talaga kayo, maikling panahon ka lang naman sa ospital at magaling naman ang mga doktor. Based sa experience ko lang ewan ko lang sa iba kasi iba-iba naman ugali ng tao. And yes, kung may kakilala ka na positive ang feedback sa ospital na yun. May public hospital din naman na malapit lang sa amin pero puro negative ang naririnig ko dun kaya mas pinili namin yung isa kahit na medyo malayo kasi kahit sa Facebook marami talaga ang nagre-recommend dun. So again, nasa sa inyo ang desisyon. Kung natatakot talaga kayo, huwag nang ipilit pa. Kung kaya naman sa private, dun na lang. Basta magdasal lang palagi at think positive lang na malalampasan mo rin yan at safe and healthy kayo pareho ni baby.